Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo sa radyo, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM, every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. So, sa ating mga radio listeners, binabati natin dito sa siyudad ng Baguio, Cordillera Region, Benguet, hanggang po sa Abra, and of course, the whole of Pangasinan. Pero ina-advance po natin ito sa ating YouTube channel, usually every Friday, at para po sa mga kapatiran na hindi po naririnig ang ating radio broadcast. Ang ating po pag-uusapan ay pinamagatan kong Pagan Beliefs and Practices in the Lenten Season. Mga paniniwala at mga gawain patungkol sa Lenten season o Semana Santa, at ito po ay intended for March 15, 2026 sa ating radio broadcast. And as I said, ito po ay na-advance sa ating YouTube channel, Know Your Bible program, at ang ating pong teksto babasahin natin sa Matthew chapter 6 verse 16 to 18. Ito pong sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa wikang English. When you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Matthew chapter 6, verse 16 to 18, using po the New King James Version. Now, let's go to the Filipino version of our reading. Katuruan tungkol sa pag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Salip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yun po ang ating mapagbabasa sa Matthew chapter 6, 16 to 18, both in English and Filipino. Of course, sa ating subject matter, Pagan Beliefs and Practices and the Lenten Season. Mga paniniwala, mga gawain patungkol sa sineselebrate natin taon-taon ang Semana Santa. Of course, they call this in English as the Lenten Season. So, dako na po tayo sa ating introduction. And of course, we would like to encourage you, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Know Your Bible program, kayo po ay aming in-encourage, inimbitahan na mag-subscribe para kayo po ay magkaroon ng mga notification every time na bagong YouTube sa ating YouTube channel or video sa ating YouTube channel. Now, let's go to our introduction. Siyempre, English muna, and then translate po natin sa wikang Pilipino for the sake of our brothers and sisters who only understand English and those who also understand Filipino only. The Lenten season has officially started on February 18 during the Ash Wednesday and ends on Holy Thursday, April 2, 2026. So, kailan po nagsimula ang tinatawag nilang
Lenten season o sasabi nating Semana Santa. Ito po ay officially nagsimula noong Pebrero 18, yung tinatawag nilang Ash Wednesday o yung abo na nilalagyan nila ng krus ang mga noo ng abo. At ito ay magwawakas sa tinatawag nilang Holy Thursday o Holy Thursday. Huwebes Santo, at ito po ay nakatakda sa petsa Abril 2, 2026. Now, bakit tinatawag itong Lenten season? Well, the Lent is actually a 40-day period of prayer, fasting, and almsgiving. So sa practice po, ang tinatawag nilang Lenten season o sinasabi ng sakop ng Semana Santa is actually a 40-day period. 40 dias, 40 araw ng panalangin, pag-aayuno, at pagbibigay ng mga abuloy. Sabi pa nila, it's a period of repentance, a period of spiritual renewal, and preparation for Easter. So ito po ay kapanahonan daw ng pagsisisi, spiritual renewal, pagbabago ng ating mga spiritual na kalagayan, at ito po ay isang preparasyon o paghanda sa darating na Easter Sunday. Yung Easter Sunday po yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. So sa ating pong leksyon sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, there are 4 parts of our lesson that we will be discussing. Number 1, what is the origin and development of the Lenten season? Kailan po nagsimula ang selebrasyon na tinatawag nating Lenten season, at kasama po doon yung Semana Santa? Number 2, there are pagan beliefs and practices in the Lenten season. Mga paniwala, mga gawain na hango sa mga gawa ng mga pagano na napasok po sa tinatawag nating Lenten season o patungkol po sa Semana Santa. Number 3, superstitions, beliefs, and practices connected with the Lenten season. So, maliban po sa mga pagan beliefs and practices, mayroon din pong mga superstition, yung mga pamahiin at mga paniwala na mapamahiin at mga gawain na mapamahiin patungkol sa pagdating ng tinatawag nating Lenten season or in connection with the Semana Santa or Holy Week. Number 4, part of the lesson, biblical passages violated in the Lenten season. Ano po mga talata sa Biblia, bersikulo, kapitulo, ang masasabi nating nagpapatunay na ang pag-celebrate ng Lenten season o sinasabi nating Semana Santa ay hindi po dapat gawin. In other words, ito po ay nangyari lamang sapagkat ito ay isang tradisyon, isang kaugalian na sinimula ng mga tao noon at hanggang sa ngayong kapanahonan ay ginagawa pa rin natin. Now let's go to our discussion. Number 1, the origin and development of the Lenten season. This practice, brothers and sisters, started in the 4th century and not during the apostolic times or the 1st century. So ito po ay nagsimula 400 years after Christ. 400 years, 4th century. Wala na Panginoon, wala na rin ng mga apostoles. Nagsimula ang sinatawag nilang Lenten season celebration. At ito po ng kapanahonan ng mga apostoles ay wala pa ito. Kung tinatawag nating 1st century o the first 100 years of the Christian religion, wala pa pong ganito. Pumasok ito after 300 or rather 400 years. So dumating ito 400 years already after the teachings and of Jesus Christ here on earth. Now, the 40-day fast merged with the pre-Easter fast, reflecting a 40 days Jesus spent in the wilderness. So itong 40-day na fasting o pag-aayuno hanggang sa tinatawag nilang Easter Sunday o yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo, ito raw ay parang reminder o paalaala o isang pagbabalik
tanaw sa 40 days, 40 dias, 40 araw ng pag-aayuno ng Panginoong Jesucristo na nakatalabo doon sa Matthew chapter 4. Sabi doon, and the Holy Spirit put Christ in the wilderness and he fasted for 40 days. After 40 days, dumating po itong si Satanas at tinukso ang ating Panginoong Jesucristo. So, bakit 40 days? Kasi raw si Kristo ay nag-ayuno. Hindi kumain ng 40 days and 40 nights. Maaring uminom siya ng tubig, pero walang sinasabi sa Biblia na uminom siya ng tubig para hindi kumain. Pero actually, mga brothers and sisters, hindi po talaga makakasurvive ang tao. 40 days and 40 nights. Pambihirang mangyayari yon. Maaring may mangyari, pero siyempre, anak ng Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagawa niya yon. So, 40 days fasting, later on, ito ay magtatapos sa tinatawag lang Easter Sunday, which is actually the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, partly, it was connected with the preparation of catechumens, candidates for baptism during the Easter Vigil. So itong pong practice na 40 days, 40 dias, ito po ay actually parang preparation, paghahanda sa mga kandidato na pagbabautismuhan. It might be na yung mga bautismo na ito, hindi na yung mga sanggol, kundi medyo matatanda na, kailangan munang maturuan para sila ay makapaganda tungkol sa harapan nilang bautismo. And of course, during those times, during the time of the apostles, ang bautismo po ay nilulubog sa tubig. But later on, napalitan yung forma na yan. Later on, dahil siguro walang tubig o malayo ang tubig, ang ginawa po nila, ang iglesia, sabihin na nilang nating hindi yung original Church of Christ, kundi iglesia, yung mga Kristiyano ng panahon na yon, pinalitan nila, ginawa nilang wisik-wisik lang, pouring, and sometimes sprinkling. Yun yung wisik-wisik lang. Yung pouring, binubuhusan sa ulo ng tubig. So yun po yung naging alternative na pamamaraan ng bautismo, which is of course, it's not part of the original. Dahil sa original, ang Panginoong Jesucristo, si Juan Bautista, ang pagbabautismo po nila ay nilulubog sa tubig. Kaya nga sinabi sa Book of John, John was baptizing in Enon in the Jordan River because there was much water there. But kinakailangan na maraming tubig para magbautismo kasi nga inilulubog sa tubig. The word baptizo, by the way, brothers and sisters, comes from the Greek word baptizo, which means to dip, to immerse, to plunge. So yung salitang bautismo mismo, galing sa salitang Griego, ang ibig pong sabihin yun, inilulubog sa tubig. Why? Because there is a significance sa pag inilubog sa tubig. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 6, when you dip or plunge a person or bury a person into the watery grave of baptism, inilibing nyo yung masamang pagkatao niya, yung makasalanang pagkatao, at pag lumabas sa tubig, he is now a new creation, a new creature. So symbolically, pag binabautismuhan, ang simbolo po ay pinapatay natin yung ating masamang pagkatao, yung ating spiritual na pagkatao, hindi literal na tao. Now, in the year 325, Anno Domini, 325 Anno Domini, in the year of the Lord, nagkaroon po ng konseho, Council of Nicaea, which first mentioned a 40-day preparation period known as the Thessarakuste, meaning from the Greek word 40th and quadragesima from the word Latin. So medyo mahirap po yung terminology nila sa Griego. Thessarakuste, Greek 40th, and of course sa Latin quadragesima, which actually means the 40th day o ikap-apat na putao, ikap-apat na araw, 40th day. So ito mo, nagsimula po noong taong 325 AD during the Council of Nicaea. Okay. Now, there was a man, a church leader during this time, pangalan niya po ay si Athanasius, about 333 Anno Domini, 300 years after Christ. He urged the church in Egypt
to adopt the standard 40-day fast to align with the rest of the Christian world. So, sino po ang nag-utos na magkaroon ng 40-day fasting? 40 dias na pag-aayuno sa whole Christian world during the time. Ang parang promotor po nito ay si Athanasius, isa pong leader, Christian leader ng panahon na yun, about 330 Anno Domini. So yun po yung origin and development of the Lenten season. 40 days of fasting, 40 days of repentance, and 40 days of giving alms to the poor. Now let's go to the second part of our lesson. May mga paniniwala ba at mga gawain during the so-called Lenten season na hindi po mababasa sa Biblia kung hindi nanggaling po sa mga tinatawag ng kaugalian ng mga pagano? Pagan beliefs and practices in the Lenten season. Paano pa napasok yung mga paniniwala at mga gawain ng mga pagano tungkol sa pagse-celebrate natin ng Lenten season of 40 days fasting? Paano napasok yun? Well, during the time, there was a 40-day period abstinence and fasting, and Lent is compared to the Babylonian tradition of weeping for Tammuz or Tammuz. So sa taga-Babylonia, ngayon yung Babylonia, yun pong Iraq. So meron po silang 40 days, 40 dias na pag-aayuno, fasting, abstinence from food. Kasi nga, yung isa sa mga pinaka-Jews nila, pangalan niya ay si Tammuz or si Tammuz, namatay. So as a sign of repentance, warning, and comfort to the relatives, nagkaroon po sila ng tinatawag na 40 days fasting. Alright, so yun po yung practices ng taga-Babylonia. The modern country is of course Iraq. So Tammuz actually was a false god. Hindi po siya totoong Diyos. And during the time, there is a 40-day weeping. Meron pong iyakan. 40 dias na iyakan ang ginagamit nila. At ito po ay nagaganap. At ang paniniwala na itong si Tammuz or si Tammuz, nabuhay na muli after 40 days. So parang ganun po ang kwento nila. Meron pa. Sabi din sa... Actually, ito po yung nabanggit sa book of Ezekiel, chapter 8, verse 14. Sabi ni Ezekiel, the prophet Ezekiel said, the women were weeping for Tammuz or Tammuz and at the temple gate. So yung mga panahon ni Ezekiel, doon po sa Babylonia, yung mga babae doon na mga Hudyo, Jewish women, umiiyak sila. Bakit sila umiiyak? Parang nagluluksa dahil namataw daw itong si God na Tammuz or Tammuz, and they were weeping at the temple gate. So yun po yung nangyari doon ayon sa kay Ezekiel chapter 8 verse 14. Now aside from that, meron din pong Mardi Gras o si Mardi Gras. Ito po yung celebration, parang carnival, a chaotic celebration of Mardi Gras or a carnival, continuation of pagan feast before a strict abstinence and a kind of debauchery. So bago sila mga pagano nung panahon na yon, bago sila mag-fasting, bago sila mag-ayuno, wag kumain, meron munang selebrasyon. Kain ng marami. Mardi Gras, may parada, may malaking selebrasyon bago sila magsimula ng tinatawag nilang pag-aayuno. O yun po yung kwento na yan, no? So, merong Mardi Gras celebration. Now, ang tanong naman, the use of the ash, ang paggamit ng abo during so-called Ash Wednesday. Saan po nanggaling ito? Well, it is a sign of mourning, and the start of Lent was practiced by the pagans before it was adopted as a sign of repentance. So, hindi po original ito sa mga Kristiyano ng kapanahonan na yun. Sabi dito sa ating pagre-research o pagsasaliksik, ito po ay nagsimula, sinimula ng mga tinatawag nating pagano. The starting of the Lent, ang panimula raw ng tinatawag nating celebration ng
Lenten season or Semana Santa was practiced by the pagans and it was adopted as a sign of repentance. So bago ginawa ng mga so-called Kristiyano nung kapanahon na yun, nauna na po yung mga pagano. In other words, hiniram lang ng so-called Christians during the time ang selebrasyon patungkol sa Lenten season o yung pag-aayuno. In fact, the word Lent, L-E-N-T, Lenten season sa English, came from the Anglo-Saxon word, ang basis po ng English yan comes from the Anglo-word lecten, L-E-N-C-T-E-N, na ibig sabihin, spring, pamumulaklak, coinciding with the pagan festival of the goddess Esther or Easter, which celebrated the return of life. So ito pong Lenten season, pag-aayuno, it coincided with springtime. Pag sabi natin springtime, yung mamulaklak, usually March, May, hanggang ano, no? At ito po ay isang festival o piyesta ng mga pagano. At ito ay paturing sa kanilang dinodiyos na si Esther. Esther tawag sila kuminsan, Esther. Meron din tumatawag Estre, which celebrated the return of life. But anyway, pare-pareho lang yan. The same. But his in English is name as Esther. Now, abstinence from meat is rooted from pagan Lent, which mandated abstinence from meat as a penitential act. Ngayon, pag sinabi nila pag-ayuno, hindi ka pwedeng kumain ng karne, especially yung baboy. So, hindi ka pwedeng kumain ng karne. Ito po ay nagsimula sa gawain ng mga pagano, pagan Lent, which mandated abstinence from meat as a penitential act. So ito pong pag-ayuno ay ayon pa rin sa kanilang pagtuturo. Now, pangatlong parte ng ating lesson. What are superstitions, beliefs, and practices connected with the Lenten season? Ano po yung mga pamain na patungkol sa selebrasyon na tinatawag nating Lenten season? May paniniwala sila, may mga gawain patungkol sa Lenten season, at ito po ay matuturing nating superstition. Ano pong ibig sabihin ng salitang superstition? Well, superstition means pamahiin. Actually, ang tao marami pong pamahiin, hindi lang tungkol sa reliyon. Lenten and Holy Week in the Philippines are marked by a blend of Catholic doctrine and folk belief. So yung Lenten season, yung sinasabi nating Semana Santa, 40 Dias, dito sa Pilipinas, kombinasyon po ng ginagawa ng mga kaibigan nating mga Katoliko, pati na rin ang mga pamahiin ng mga matatanda sa isang lugar, isang baryo, maaaring isang bayan. So, pinaghalo-halo nila yan, at ang resulta, siyempre, hango sa superstition, hango sa pamain, mga paniniwala, pati mga gawain tungkol sa Lenten season o kapanganakan, pag-aayuno ng ating Panginoon sa Kristo. Alright. Lenten and Holy Week in the Philippines are marked by a blend of Catholic doctrine and folk belief. So, tatandaan nyo yan, ang Lenten season, ang pag-aayuno dito sa Pilipinas ay mas marami pong karakteristik yan. Merong doktrina ng pangkatoliko at meron ding doktrina ng mga matatanda sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ano pa? Fasting and abstinence from meats on Good Friday. So pag-araw ng Biyernes, especially Biyernes Santo, walang kumakain ng karne at yung iba ayaw pa nga kumain. So anyway, that's one way of sabi nila, one way of showing your devotion to God. Okay. Intense self-inflicted acts of penance as flagellants. Meron pong somewhere in Pampanga, merong mga tao na tinatawag lang flagellants. Nagpaparada sila, nakatakip yung muka, meron silang pamalo sa kanilang likod hanggang sa ito'y dumugo. Ito po ay ginagaya nila ating Panginoon sa Kristo tungkol sa pagpapahirap sa sarili o tinatawag lang penitensya. Okay.
So, mayroong ganon. At di rin sila kumakain ng baboy pag-araw ng nataglan lang banal na Biyernes o Biyernes Santo. Alright, ano pa? Avoiding bad luck on Holy Thursday and Easter, batting after 3 p.m. on Good Friday. Meron po silang pamain na hindi raw pwedeng maligo pagkatapos ng alas 3 ng hapon. Bakit gano'n ang tiempo o oras? Kasi Kristo, siya po ay namatay sa krus after 3 hours na pagkabitin sa krus ng Kalbaryo. So this is actually a sort of replay ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Alright. Ano pa? Meron din silang pabasa. People who celebrate the Lenten season, usually they have 7 to 14 church buildings na bibisitahin. At bibisita nila doon ang tungkol sa Passion of Christ, or the story of Christ, suffering, death, and resurrection. Yun po yung purpose kung bakit sila umiiko sa iba't ibang lugar. Okay. Now, ano pa? Meron din silang pabasa. Ano yung pabasa? Well, pabasa is a continuous rhythmic chanting of the Passion or story of Jesus' suffering, death, and resurrection. So yung pagkabatay ng Panginoon sa Kristo, pati yung kanyang mga kapatid, pati yung mga kanyang followers, lahat sila ay sabi nila magkaroon ng pabasa. So yan po yung tinatawag nilang pabasa. Reading continuous rhythmic chanting of the Passion or story of Jesus suffering, death. Yung iba naman kumakanta, yung iba naman binabasa lang. Alright. Then after that, another pamain or tradition, the salubong. Salubong is when Christ and the mother met. So ano yung salubong? Easter Sunday, which usually is what you call dawn procession sa malapit na pong dapit hapon na ito, that reenacts the meeting of the resurrected Christ and the earthly mother. So tinamatize po nila yun, yung pakikita ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang earthly mother na si Maria. Yun pong ating sinasabi dito. Ano pa? Witchcraft and healing power. Good Friday is the best day for herbolarios or traditional leaders. Ngayon, pag Biyernes Santo na po, kasama rin po sa Lenten season yan, may mga tao naniniwala na sila ay mabibigyan ng kapangyarihan. They will be given power to perform miracles dahil nga sila ay naniniwala sa Diyos, especially sa araw ng tinatawag nating Semana Santa, Good Friday, and of course Good Friday or Biyernes Santo. Yun po. Okay. Now, ano pa? There are also witchcraft, healing power of God, the best day for arbolarios and traditional healers. So yung mga naniniwala po sa panggagamot, mga arbolaryo, sabi nila, yung rest day na yun is good for the healing and power ng kanilang mga tinatawag na armas. Good Friday is the best day for herbolariyo or traditional healers. Ito yung pagdating na ng Good Friday. So, anong ginagawa nila? They gather herbs believed to have healing power. So, kumukuha sila ng mga dahon-dahon na actually sa panawalan nila may kapangyarihan itong magpagaling. They also recharge their amulets through their certain rituals. So, ito po sila parang may mga anting-anting. May nakasuot na sing-sing, dalawa kumisan, at kumisan naman, hindi sing-sing. Meron silang tinatawag na pampaswerte or amulet. Yung tinatawag nilang parang proteksyon. Okay? So, yun po yung ating napag-aralan tungkol sa mga superstition, paniniwala tungkol sa tinatawag nating Lenten season. Last part of the lesson. Biblical passages violated in the Lenten season.
Meron bang mga bersikulo, kapitulo na hindi natin dapat i-celebrate ang Lenten season at kung ano pa bang mga paraphernalia o kasama dyan? Number one reason, bakit hindi tayo nagsi-celebrate ng penance? Well, sa atin, among members of the Churches of Christ in the whole world, ang reason is actually, sabi nila, doon sa Matthew 6 verse 16 to 18, binasa natin kanina, ito po yung mga bersikulo na ayaw ng Diyos yung public and proud display of Lenten sacrifices. Ayaw niya yung magpabongga, magpaparte at etc. no, para magkaroon lang ng celebration during the Lenten season o Semana Santa. Of course, Jesus Christ during His time publicly censured the Pharisees because they were acting to be praise of men and not to be pleasing to God. So yung mga Pariseo, mas inuna nila yung kasiyahan nila kaysa sa kasiyahan ng ating Panginoon Diyos. Okay, so the Pharisees were publicly fasting to be processed by men and not really to be pleasing to God. So ito yung gawain nila na hindi lang talaga kaaya-aya sa Diyos, kundi para rin sa kanila. Alright, so yun pong nangyari. Legalistic dietary restriction. So may mga pagkain din. Doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, the Apostle Paul gave warnings against those who forbid marriage and teach abstaining from meats or food. So doon sa Matthew chapter 4 verse 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, sinabi doon ni Apostol Pablo na ang doktrina ng demonyo. Ano yung doktrina ng demonyo? Babawalan nila yung pag-aasawa at ano pa? Magkakaroon ng mga pag-aayuno tungkol sa mga karne na hindi mo pwedeng kainin. Yun po ay part daw ng kanilang sakripisyo. Pero ang totoo, wala pong sinasabi sa Biblia na ganun ang gawin. Wala namang ganun sinabi sa Biblia. But in fact, mayroong sinasabi na ang doktrina ng hindi pag-aasawa ay doktrina na galing kay Satanas. Hypocritical religious practices are displeasing to God. Yun po ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo. Number 2. Number 3. Legalism and ritual. Paul instructed believers not to let anyone judge them on special diet, Sabbath days, or festival. So, yung iba na naniwala sa piyesta, naniwala sa Lenten season, sabi nila, yung hindi gumagawa, hindi pwede. Marami mga sasabi sila. May criticism sila sa hindi nagse-celebrate ng Holy Week, ng pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesucristo, especially yung kanyang pag-aayuno. Alright. Colossians chapter 2 verse 16-17, sinabi ni Apostol Pablo, let no one judge you on special diets, Sabbath days, or festival, because these are only a shadow of the things to come. So hindi talaga yun yung katotohanan. Yung Old Testament, yung tungkol sa mga rebulto, tungkol sa mga pagsamba sa iba't ibang Diyos, ay para sa Old Testament yun. Pero sa ating kapanahonan ngayon, ang dapat nating sambahin ay ang ating Panginoon Diyos sa kalangitan. So sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na yon ay pinako na sa krus. Hindi na dapat natin sundin. Ang sinusunod natin ngayon, batas ni Kristo. Ano yung batas ni Kristo? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And the second is, love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Sabi ni Kristo, with these two, hang the law and the prophet. So pag nagawa natin yung mahalin ng Diyos, mahalin ng ating kapwa, natupad na natin ang sinabi ng kautusan ni Moses doon sa lumang tipan, mga kaibigan at mga kapatid. Now, tradition versus commandment. Jesus accused the Pharisees of abandoning the commandments of God in favor of a human tradition. Ano yung human tradition? Well, ganito yung ginawa ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay dapat magbigay ng portion. Kinikita nila sa Panginoon.
Pero yung mga ibang Pariseo, at hindi lang Pariseo, dahil sila ay may sweldo sa templo. Yung iba naman may mga tatandang mga parents, tatay at nanay. So sabi itong mga Pariseo, kung ano na nahihandog namin sa Panginoon, hindi na namin dapat suportahan ang aming mga magulang. Tinatawag nila yan sa salitang Aramaic na kurban. What we have given to the Lord, we cannot give it to anybody else, kahit pa sa mga mahihirap nating mga magulang, sabi nila. So Jesus Christ criticized them because, sabi ni Kristo, you only honor me with your lips, but because your hearts are really far from me, because you teach the precepts of men, the doctrines of men, rather than the Word of God. So hindi po nila tinatalakay ang salita ng Diyos, kung hindi yung sarili nilang doktrina. Freedom in Christ calls believers to stand firm and not to be burdened by a yoke of slavery. Chapter 5 of Matthew, Galatians 5:1, sabi ni Apostol Pablo, tayo ay napalaya na sa lumang tipan. Kung anong naroon sa lumang tipan, hindi na natin gagawin yan. Alright. Strict adherence to the Lenten rules is returning to the legalistic work based on faith, not faith in Christ. So yung pag-celebrate natin lang Lenten season, 40 days fasting, huwag mag-ayuno, sabi ni Apostol Pablo, yan ay pagbabalik tanaw sa nakaraan na. Yung Old Testament law, ibinigay po sa mga Israelita, pero hindi na yun para sa mga Kristiyano sa ating kapanahonan. We are now under the law of Christ. And what is the law of Christ? Sabi ni Kristo, Matthew 22:34 to 38, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. So mga kapatid, we are therefore free from the Old Testament law, which the Apostle Paul said, it was a custodian, it was a tutor, it was a guardian, or rather a guardian that lead us to Jesus Christ, but the substance, the real thing, is Jesus Christ Himself. Galatians chapter 3 verse 24. So yung Old Testament, sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 3:24, isa pong tagapagturo, isang tagahatid sa ating Panginoong Hesukristo, para sa ngayon ang ating sinusunod ang kautusan na binigay ni Kristo. Ano yun? Mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang Diyos. Kapag nagawa natin yung dalawang yan, sabi ni Kristo, natupad na ninyo ang mga propeta. You have done the law and the prophets. Natupad na ninyo ang kautusan, pati na rin ang mga sinasabi ng mga propeta. Alright. So, very clear po ang Biblia. We are now freed from the law. We are not under the Old Testament law, but we are under the law of Jesus Christ. Galatians chapter 6 verse 2. Conclusion po mga kaibigan at mga kapatid. So ano po napag-aralan natin sa umagang ito? Sa ating leksyon, Pagan Beliefs and Practices in the Lenten Season based on book of Matthew 6:16 to 18. Number 1 na natutunan natin, ang celebration na tinatawag nating Lenten Season, 40 days period of fasting, repentance, and almsgiving, hindi po itinuturo ng Bagong Testamento yan. Yan po ay tradisyon na binuhay ng mga tao 100 or more than 100 years after Christ and the apostles are already gone from this world. Hindi po mababasa sa Biblia na tinatawag tayo at inutusan tayo na mag-fasting for 40 days and 40 nights, and of course mamigay ng tulong. Yan po ay tradisyon. Walang diretsong utos ang Panginoon Diyos, pati na rin ang mga apostoles. So yun po ay development ng mga tao after the time of the apostles and after Christ, 400 years later on. So hindi po yan yung original na sinunod ng mga unang Kristiyano during the first century. Alright, napag-aralan din natin in the Lenten season, itong celebration nating Semana Santa, marami pong pumasok dyan ng mga gawain at mga paniniwala ng mga pagano. At isa sa mga false god na sinasamba nila dyan sa Babylonia, na ginaya rin sa
Christian religion after so many years ay the weeping and abstinence because of the death of Tammuz, a pagan god or a Babylonian god. And of course, naniniwala din sila na siya po ay nabuhay na muli. So marami pong celebration dyan. May Ash Wednesday, naglalagay ng abo dito sa noo. At marami pa po. But number one there ay ang pag-aayuno. Hindi pagkain kasama ng kain ng karne. Lalo na sa araw ng tinatawag nilang banal na Friday or Good Friday or Black Friday. Alright. Holy Friday. Ano pa? Meron din pa mga superstition na pinag-aralan natin. Kinumbay nila, pinaghalo-halo nila yung doktrina ng Biblia, pati na rin ang mga tradisyon. Alright, meron pa. Anong ginagawa dyan? Yung mga tao na nagpapahirap sa sarili. Kasi ang paniniwala nila, kulang daw ang pahirap na ginawa ni Kristo. Kaya sila mismo nagpapahirap sa kanilang sarili. Ang iba pa nga, nagpapapako. Alright. Ano pa? Bawal din po maligo sa Holy Thursday. Meron pong mga pamahiin na ganyan. And of course, meron ding mga pabasa, sinakulo, and pasalubong, and others, witchcraft. So, yan po. Dako na po tayo sa ating conclusion. And doing penance, the important thing with God is change of heart coupled with change of lifestyle. Ang mas importante po, kahit mag-aayuno ka ng 40 days, pagkatapos nun, balik ka naman sa dati mong gawain. Ang importante po sa Panginoon Diyos, hindi lang yung literal na huwag kumain ng karne o etc. Kundi may pagbabago po sa buhay natin ayon po sa pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. That's what is important. And doing penance, the important thing with God is the change of heart coupled with change in lifestyle. So nagbago yung puso, nagbago rin yung uri ng pamumuhay. Yun po ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Outward piety to please men is worthless in the sight of God. Bakit? Banal tayo, pakitang tao lamang, wala pong halaga sa Panginoon Diyos yan. What God is willing and accepting ay yung tunay na pagbabago sa ating puso, pati na rin sa ating buhay. For example, John the Baptist told the Pharisees and the scribes sa Matthew 3 verse 8, sabi niya, bear fruits that befits repentance. Magkaroon kayo ng bunga na bagay sa inyong pagsisisi. Ang ibig sabihin, yung mga Pariseo, nag-aayuno, mayroong pagsisisi pero hindi po tunay na pagsisisi kasi hindi naman sila nagbago. Yung kanilang mga doktrina ng tao, tradisyon ng tao, at hindi doktrina ng ating Panginoon Diyos. So brothers and sisters, we would like to encourage you to please God. One must repent and obey God's commandments. Para matuwa po ang ating Panginoon Diyos, dapat pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at sundin ang kanyang mga bilin. Ano po yung bilin ng Panginoong Diyos? If you are not yet in Christ, naniniwala ka ba kay Kristo? Sabi ni Kristo sa Marcos 16:16, believe in me. He who believes and is baptized shall be saved. Maniwala ka at mabautismo. Yung bautismo na ito po yung nilulubog sa tubig. At ikaw ay maliligtas. Kung hindi ka sumasampalataya, habang ikaw ay buhay pa, ay mayroon ng paghukom na nakalaan para sa iyo. Kaya sinabi ni Pastor Pedro, Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob o regalo ng Espiritu Santo. Ang regalo ng Espiritu Santo, hindi po yung power to perform miracles, but yung indwelling. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, ang pananahan ng Espiritu Santo sa ating buhay para tayo magabayan na gawin ang mga kautusan ng ating Panginoon Kristo. Kung kayo po ay kumbinsido, kayo po ay aming inanyay ngayon din. Ano sabi ni Pablo? 2 Korinto 6:2, now is the acceptable time.
Today is the day of salvation. Ngayon na ang panahon na tinatanggap. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Kaya kung ikaw ay handa na, tinatawagan ka ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 11:28-30. Sabi ni Kristo, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Yan po ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Marami po salamat. Manalangin po tayo sa ating Panginoon sa kalangitan bago tayo magtapos. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa leksyon na ito tungkol sa Semana Santa, pag-aayuno, at tungkol sa sinasabi nating Lenten season. Nawa ito'y naunawa ng aming mga tagapakinig, mga viewers, at nawa makita nila na si Kristo ay tunay na anak mo na naparito sa lupa upang iligtas kami sa aming mga kasalanan, at ang pamamaraan ng kaligtasan para makapasok sa iyong kaharian ay maniwala sa Kanya, magsisi sa aming mga kasalanan, ikumpisal siya na siya lamang ang anak ng Diyos at tagapagligtas, at kami ay mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, at kami patatawarin ninyo at pagkakalooban ng regalo ng iyong Espiritu Santo. Ito dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Lakip na po ang pasasalamat sa aming main sponsor, ang World Radio International of White Sparrow Road Church of Christ. Kasama rin pasalamat kay kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation in Pampanga, kapatid na June and Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Canada, kapatid na Nards and Bibing Tuanyo dyan sa Davao Capiz, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel dyan sa Lingayen, kapatid na Jonathan and Annalyn Ramos dyan pa rin sa Lingayen, kapatid na June and Tess Abaya dyan sa Nueva Ecija, and of course, binabanggit natin, kapatid na Dean Quijano and Emerson Fernandez, at kapatid na Jose Celso Virgilio Marfil dyan po sa Quezon Province, especially Lopez, San Andres, and Gumaca, Quezon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Lakip ang panalangin para sa iglesia ng Panginoon dito sa Baguio, Benguet, Cordillera Region, Pangasinan, pati na rin ang panalangin para sa aking kapatid dyan sa Cebu, Sister Evelyn, at ang kanyang mga anak, lalo na si Brother Neil Imperado and others. In Jesus' name, we ask all these things, Lord. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.